Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Ngayon ay sabay nating panoorin ang pinakamakapangyarihang Sakamoto. Ito ay isang anime na hindi kapani-paniwalang nakakatawa at sobrang kakaiba. Ito rin ang simula ng bagong school year. Sana ay masiyahan kayong lahat ng may matinding sigasig. Sa bakuran ng paaralan, mayroong isang grupo ng mga mag-aaral na naglalaro ng bola, na nakakaramdam ng inis tungkol sa isang tao. Tila lahat sila ay naiirita sa isang kaklase na nagngangalang Sakamoto. Ang dahilan ay dahil gwapo siya at napapaligiran ng mga babae, talagang pinagseselosan sila. Sa Kenritsu High School, sa Advanced Literature Program Grade 10, sa Class 1 hanggang 2, may bagong transfer student na nakakuha ng atensyon ng lahat. Bawat aksyon na ginagawa niya, ito man ay mga tungkulin sa paglilinis, ang pagkakaroon ng tanghalian, o ang pagpaparusa sa pasilyo, ay palaging ginagawa ng may estilo. Ang lahat ng kanyang mga aksyon ay sobrang cool, at siya ay walang iba kundi ang ating santo, si Sakamoto. Katulad ng ibang araw, 3 kaklase ang nakaisip ng plano. Balak nilang saktan ang ating santo, pero may lumapit na babae para pigilan sila, at sinabi nilang biro lang iyon. Isang biro, kung titignan ang mga mukha nila, halatang inis sila. Ngunit bilang isang santo, ang mga ganitong uri ng pandaraya ay wala sa kanya. Madaling nahuli ni Sakamoto ang pambura ng pisara na itinayo ng mga bata sa frame ng pinto sa cool na paraan, na sinamahan ng pag-cheer ng mga kaklase. Ang 3 magkakaibigan ay lampas sa pagkabigo, kahit na pumunta ang santo sa banyo, hindi nila siya pinabayaan, na may balak na magtapon ng isang balde ng tubig sa banyong pinasok niya. Ngunit hindi nila alam, may dalang payong si Sakamoto. Hinulaan na ng santo ang hinaharap, hindi ba? Gumamit ng payong si Sakamoto upang protektahan ang sarili mula sa tubig na ibinuhos ng mga lalaki sa kanya, ginagawa ito sa isang hindi kapani-paniwalang nakaistilong paraan. Ang mga taong ito ay siguradong maraming mga trick sa kanilang manggas. Inihagis pa nila ang mesa at upuan ni Sakamoto palabas ng silid-aralan. Nang makita nilang wala siyang mesa, inanyayahan siya ng maraming babae sa klase na maupo sa kanila. Ngunit ang aming cool na tao ay tumanggi at nagpa siya na umakyat sa windowsill na may ganap na walang malasakit na saloobin, na nagpasaya sa mga batang babae sa klase. Mukhang nagsisimula na talagang mainis ang 3 magkakaibigan kay Santo. Kahit na marami na silang naharap na kabiguan, determinado pa rin silang 3 na huwag pabayaan si Santo. Habang palihim na nagyoyosi sa isang eskinita, nagpa siya ang 3 magkakaibigan na seryosong harapin si Sakamoto. Habang nililinis nila ang mga mesa sa silid-aralan, ang isa sa kanila ay masiglang naglilinis na halos nagniningning ang mesa, kayong mga lalaki. Pagkatapos, hinanap ng isang kaibigan si Sakamoto para sabihin sa kanya na gusto ng guro na maghanda siya para sa aralin bukas. Pinaalalahanan niya itong pumunta sa chemistry room pagkatapos ng klase. Pagdating doon ni Sakamoto, may biglang humila sa kanya at isinara ang pinto. Ang 3 kaklase pala ni Santo ay naglalaro na naman. Hindi malinaw kung ano ang gusto nilang gawin habang tinatali nila si Sakamoto. Parang gusto nilang saktan si Santo. Iminungkahi ng isa sa kanila na kumuha ng mga hubad na larawan ni Sakamoto at ipakita ang mga ito sa mga babae sa klase. Iba talaga ang lalaking ito, hindi ba? Ang mas nakakagulat ay ang iba ay sumang-ayon sa ideyang iyon. Habang masaya silang kumukuha ng litrato, biglang sumiklab ang apoy, dahilan para magpanik at tumakbo ang lahat. Ngunit nakajam ang pinto at hindi mabuksan. Nang ilabas nila ang kanilang mga telepono para humingi ng tulong, patay na ang mga baterya. Sila ay talagang isang grupo ng mga manggugulo, hindi ba, lahat? Habang lumalaki ang apoy, nagsimulang magkahawak ang 3 sa kanilang mga ulo sa pagkabalisa. Dapat palaging si Santo ang humahawak ng mga bagay. Ginamit ni Sakamoto ang kanyang ultimate move, tumatalon pabalik-balik ng maraming beses. Malamang na gumawa ng malakas na ingay para marinig ng guro. Para sa ilang kadahilanan, naisip ng iba pang mga lalaki na ginawa niya ito upang lumikha ng hangin upang patayin ang apoy. Kaya't nagsimulang tumalon silang 3 nang hindi nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Dahil doon, narinig ng mga guro ang ingay. Pumasok ang guro ng gym at nakita niya ang 4 na lalaki na tumatalon sa apoy na parang gumagawa ng rain dance na walang imik. Pagkatapos ng insidente, tinakpan ni Sakamoto ang kanyang mga kaibigan at sinabi sa guro na siya ang may kasalanan. Tiyak na ngayon, ang kanyang fan club ay nakakuha ng 3 bagong miyembro. Pinarusahan si Sakamoto at kinailangan niyang magsulat ng isang ulat, habang inaako niya ang buong responsibilidad, na ikinagulat ng kanyang 3 kaibigan. Tila pagkatapos nito, ang 3 lalaki ay talagang humanga sa kanya,
at si Sakamoto ay nanalo rin sa kanilang mga puso, o kung ano ang isang four-way na pag-ibig. Ngayon sa klase, isang lalaki na nagngangalang Sera ang nagyayabang sa mga babae tungkol sa pagiging itinampok sa isang magazine. Habang nagpapakita siya, may pumasok na isang batang babae na may dalang pahayagan, at sa harapan mismo ay ang aming santo, na lumilipad sa isang bagyo upang iligtas ang isang ibon. Dahil dito ay talagang na-curious ang mga babae, at ibinigay nila ang lahat ng kanilang atensyon kay Sera, na naging dahilan ng pagiging bitter niya, dahil si Sakamoto ay palaging mas nakakakuha ng atensyon kaysa sa kanya. Parang may binabalak si Sera para mapababa si Santo. Sa susunod na klase, pagkatapos magsalita ni Sakamoto at makatanggap ng papuri mula sa guro, lihim na hinila ni Sera ang kanyang upuan, umaasang mahuhulog siya sa kanyang mukha. Ngunit ang buhay ay hindi palaging napupunta ayon sa plano, si Sakamoto ay nakaupo ng walang upuan, sa pagkamangha ng mga babae, at si Sera ay lubos na nabigla. Hindi mo dapat siya ginulo, bata. Sa panahon ng klase sa gym, kahit na ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang ihagis ang bola, madaling naiwasan ito ni Sakamoto. Si Sera, na pinipigilan ang kanyang pagkabigo, ay naghilamos ng kanyang mukha, ngunit nalaman niyang sira ang gripo. Ang masama pa nito, tumingin siya at nakita niya ang lahat ng mga batang babae na nakapaligid kay Sakamoto. Ang buhay ay talagang kasing malas kung minsan. Mula nang magpasya siyang lumaban kay Santo, ang buhay ni Sera ay walang iba kundi isang dead end. Plano niyang tanggalin ang warning sign tungkol sa sirang gripo para malagay sa gulo si Sakamoto. Ngunit sa halip, hindi lamang ito nabigo, ginamit ito ni Sakamoto bilang isa pang pagkakataon upang mapabilib ang mga babae. Sa panahon ng pagsusulit, naging magulo ang buong klase nang may lumipad na queen bee sa silid-aralan. Nagtakbuhan lahat ang mga babae at nilock ang pinto, natrap ang mga lalaki at ang guro sa loob. Tunay, sila ay mga tagahanga ng mga bulaklak ng peach. Ang maruming pag-iisip na guro ay nagkaroon ng ideya na dapat hubarin ng lahat ang kanilang uniforme, dahil karaniwang pinupuntirya ng mga bubuyog ang gumagalaw na itim na bagay. Si Sera, noong una, ay matigas, kinukot siya ang lahat, ngunit nang ang lahat ay nagsimulang maghubad ng kanilang uniforme, at ang bubuyog ay nakalapit, mabilis niyang hinubaran at tinakpan ang kanyang ulo tulad ng iba. Tanging ang ating santo, si Sakamoto, ang nanatiling kalmadong nakaupo sa kanyang pwesto. Nang makita ni Sera na dumapo ang bubuyog sa ulo ni Sakamoto, nagpasya siyang subukang salakayin siya ng bubuyog, para makatawag ng pansin. Ngunit dahil umiwas si Sakamoto, diretsyong lumipad ang bubuyog patungo kay Sera. Sa takot, bumagsak si Sera sa sahig. Gaya ng dati, ang lahat ay kailangang hawakan ni Santo. Agad siyang tumalon at ginamit ang kanyang Dragon's Technique para makipagduel sa bubuyog, tulad ng isang tunay na mandirigma. Sa wakas, nahuli ng Santo ang bubuyog at pinakawalan ito sa bintana. Sa gitna ng hiyawan ng lahat, tumingin si Sera na puno ng paghanga ang mga mata. Isa pang miyembro ang nadagdag sa fan club. Ngayon, habang nagpapakain si Sakamoto ng mga ibon sa isang puno, hindi niya sinasadyang nakita ang isang estudyante na ninakawan ng dalawa pa. Lumapit ang ating santo upang kausapin ang estudyante, at humingi ng tulong ang estudyante. Lahat ng pera na hiningi niya sa kanyang ina ay ninakaw. Nakaisip si Sakamoto ng ideya para tulungan siya, pero seryoso, sinong mag-aakalang magiging ganito ang solusyon ng santo? Sa halip na ilang grand scheme, pareho silang nag-apply ng part-time na trabaho sa isang restaurant. Inatasan sila ni Miss Matsuyama ng mga tungkulin sa kusina. Matapos gawin ni Sakamoto ang kanyang engranding, nagninangning na pasukan, sa halip na magtrabaho sa kusina, agad siyang na-promote sa posisyon ng cashier. Iyan ang aura ng bida para sa iyo. Samantala, ang ibang lalaki ay kailangang magtrabaho ng husto sa kusina. Iniisip kung paano siya muling magsisinungaling sa kanyang ina para humingi ng karagdagang pera. Dahil hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho bukas, sobrang pagod na siya. Salamat sa karisma ni Sakamoto, patuloy na dumarami ang mga customer sa restaurant. Si Kubota ang naatasang magprito ng patatas dahil wala namang iba. Sa wakas, nalampasan nila ang rush hour, salamat sa epekto ni Sakamoto. Sa unang pagkakataon, ganap na puno ang restaurant. Bagamat pagod, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kasiyahan si Kubota nang purihin siya ni Miss Matsuyama, at nagsimula siyang magtrabaho ng mas mabuti. Naranasan niya ang kagalakan at kasiyahan mula sa unang pagkakataon na magtrabaho at kumita ng pera. Naisipan pa niyang magpaayos ng buhok. Sa shift ngayon, ang dalawang maton na laging nanliligaw kay Kubota ay nagkataong pumasok sa restaurant, na labis siyang kinabahan. At sigurado,
ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo, nakita siya ng dalawang iyon. Tinuya nila si Kubota at sinabihan siyang magkita sila sa parke pagkatapos ng trabaho, na may banta na kapag hindi siya sumipot, pagsisisihan nila ito. Labis na natakot si Kubota. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Sakamoto. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, pumunta si Kubota sa parke gaya ng ipinangako. Binantaan na naman siya ng mga bully at hinihingi ang pera niya gaya ng lagi nilang ginagawa. Nang ibibigay na ni Kubota ang pera gaya ng dati, naalala niya ang mga salita ni Sakamoto at nagpas siyang tumayo sa kanila. Parehong inatake siya ng mga tulisan, na binugbog siya ng husto, ngunit nanatiling determinado si Kubota dahil ito ang perang kinita niya sa sarili niyang pagsusumikap. Desidido siyang protektahan ang kanyang pera. Biglang bumaril ang isang plastik na pana at tumama sa leeg ng isa sa mga tulisan. Lumabas si Sakamoto, sinabing nakalimutan niyang bigyan ng mga maton nang bumili sila ng pagkain sa restaurant kanina. At pagkatapos, nang wala saan, at si Santo ay nagsagawa ng parang kislap na paggalaw, na inilabas ang kanyang pamamaraan, ang untraceable breeze. Sa madaling salita, gumamit siya ng straw para bumuga ng hangin sa tainga ng pulang buhok na thug, na tuluyang nagpatumba sa kanya. Sumunod, si Santo ay nagsagawa ng maalamat na sweet rebellion counter, kung saan ginamit niya ang tubig mula sa isang jelly cup at itinaboy ito sa mga mata ng blonde na thug, na nagpabagsak sa kanya tulad ng una. Magaling, bilang cashier ng restaurant, iyon lang ang kailangang gawin ni Santo, ang iba ay naiwan kay Kubota. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinampahan ni Kubota ang mga maton ng sunod-sunod na pag-atake tulad ng burger assault at potato salt strike, at iba pa, na binugbog sila hanggang sa ang dalawang magnanakaw ay walang pagpipilian kundi ang tumakas. Kahit na sila ay tumakas, hindi nila pinalampas ang pagkakataong sumigaw ng mga pagbabanta kay Sakamoto at Kubota, na nagsasabing maaalala nila ito. Ganap na pilay, napagtanto ni Kubota na ang kailangan niyang protektahan ay hindi ang kanyang sarili o ang pera, ngunit ang kanyang paggalang sa sarili. Sa panahon ng klase, nang mapansin ni Eina si Sakamoto na nakatingin sa kanyang direksyon, talagang natuwa siya. Ngunit pagkatapos ay nakaramdam ng pagkabigo nang malaman niya na nakatingin lang siya sa board para kumuha ng notes, hindi sa kanya. Si Eina ay sikat sa maraming lalaki sa klase dahil sa kanyang kaakit-akit na kilos. Ngayon, dalawang kaklase ang nagpupuri sa bento na ginawa ni Eina. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Sera, nag-iisip tungkol sa kung paano tinatawag na onigiri ang mga bola ng bigas, na nagdulot ng pagkalito sa dalawang lalaki. Ngunit nakita siyang nakakatawa ni Eina at pinuri siya, na ikinamula ni Sera. Mula pa noong insidente ng pukyutan, hindi na sinusuot ni Sera ang kanyang uniforme, pinili na lang ang shorts, na ginawa siyang kamukha ng bubuyog mismo. Para naman kay Eina, mayroon siyang kayabangan na ang isang tulad ni Sakamoto lamang ang karapat-dapat sa kanya, kaya nag-isip siya ng isang plano para mapagtagumpayan siya. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay ang salakayin ng kanyang personal na espasyo, na talagang hinihiling sa kanya na turuan siya sa matematika, na nagpapanggap na siya ang pinakamasama sa klase. Nag-isip pa siya kung sa kanan o kaliwa ba siya uupo para hindi maharang ang paningin niya, pero nang makita niyang nagsusulat ito gamit ang dalawang kamay, natigilan siya at nagpa siya na lang na umupo sa harapan. Ang ikalawang hakbang ng kanyang plano ay ang tawagin siya sa kanyang unang pangalan. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, natanto niya na hindi niya alam ang tunay na pangalan nito, kaya lumaktaw siya sa ikatlong hakbang, gayahin ang kanyang mga aksyon. Ngunit pagkatapos panoorin si Sakamoto na casual na gumagawa ng isang bagay sa pamamagitan ng kamay na may ganoong katalinuhan, sumuko siya at lumipat sa apat na hakbang, pagpapaalam at paghahanap ng ibang habulin, dahil seryoso, sino ang posibleng sumunod sa kanyang pangunguna. Nang makita niyang tumayo si Sakamoto, naisip niyang gumana ang kanyang plano. Ngunit bumangon lang pala siya para tingnan ang isang aso sa bakuran ng paaralan, na iwan itong nakatulala muli. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Eina at tumangging sumuko. Nagpasya siyang ituloy ang 5 hakbang, gamit ang suspension bridge effect. Inimbitahan niya si Sakamoto na laruin ang larong Fox Spirit kasama niya. Nagpapanggap na may itatanong siya sa espiritu ng Fox ngunit natatakot siyang gawin itong mag-isa. Gayunpaman, nasira ang kanyang plano nang sumama sa kanila ang dalawa pang babae upang maglaro, at si Sakamoto ay hindi. Umupo si Sakamoto at pinanood ang iba na naglalaro. Kahit papaano, sinapian ng Fox Spirit si Sakamoto, para ibalik siya. Hiniling ng Fox Spirit na itayo ito ng 3 ng birdhouse na may sukat na 6 na talampakan. Nasa kanila ang disenyo, at ang deadline ay ang kampana ng paaralan na hudyat ng pagtatapos ng klase.
Kung hindi sila natapos sa oras, ang katawan ni Sakamoto ay dadalhin sa bundok ng Fox Spirit. Nagpasya silang tatlo na istak ang mga mesa ng paaralan upang bumuo ng isang birdhouse. Inosente si Aina, na sinasabing hindi niya kayang buhatin ang anumang mas mabigat kaysa sa isang upuan. Ngunit matapos siyang pagalitin ng dalawa pa at para sa kapakanan ni Sakamoto, nagpasya siyang tumulong. Sa huli, natapos nila ang birdhouse, at parang may nagmamay-ari. Walang pag-aalinlangan na umakyat si Sakamoto dito. Matapos iligtas si Sakamoto, nagayos ang tatlo at masayang nagpaalam sa kanya. Mula sa kaganapang ito, makikita natin na sa isang kagipitan, ang mga tao ay nagsasama-sama upang makamit ang iisang layunin. Walang kamalay-malay, mas nagiging close ang kanilang mga bond. Ang mga tao ay talagang kawili-wili. Sa paaralan ni Sakamoto, mayroong isang mag-aaral sa ikalawang taon na nagngangalang Maruyama, na kilala sa pambubuli at bossing noong mga unang taon. Nakapagtataka, kahit ang isang tulad ng ating santo na si Sakamoto ay isa sa mga alipores ni Maruyama, sa tuwing siya ay sumipol, si Sakamoto ay agad nalilitaw upang dalhan siya ng pagkain, na may pinaka-propesyonal na saloobin. Nais pala ni Sakamoto na pagsilbihan si Maruyama upang linangin ang kanyang pasensya. Naniniwala rin si Sakamoto na ang mga junior na sumusunod sa mga utos ng mga nakatatanda ay medyo normal. Nang humingi ng inumin si Maruyama, ginawan siya ni Sakamoto ng isang magarbong cocktail, at nang makalimutan ni Maruyama ang kanyang uniforme sa gym, tinahi siya ni Sakamoto ng bago. Dumalo pa si Sakamoto sa klase at gumawa ng takdang aralin para sa kanya. Unti-unti, umasa si Maruyama kay Sakamoto kahit sa pinakamaliit na gawain, at napansin ng kanyang mga kaibigan na lalo siyang umaasa sa kanya. Gayunpaman, hindi nakinig si Maruyama at naging tamad. Dumating siya sa puntong ayaw na niyang magbigay ng utos kay Sakamoto mismo. Kaya sinabi niya kay Sakamoto na pagsilbihan siya sa anumang paraan na gusto niya. Habang inaasikaso ni Maruyama ang kanyang personal na negosyo, ang banyo na kinaroroonan niya ay naubusan ng toilet paper. Sa hindi inaasahan, sa kanyang pagtataka, biglang lumipad si Saint Sakamoto at inabot sa kanya ang isang rolyo. Mas nasiyahan si Maruyama sa pagkakaroon ng isang maalalahanin na tagasunod tulad ni Sakamoto. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya si Sakamoto na nag-iinit ng kanyang sapatos bago ito isinuot. Gayunpaman, ayaw na niyang isuot ang mga iyon, sa takot na mamaga ang kanyang mga paa. Kaya nagpa siya si Sakamoto na ihatid siya pauwi gamit ang isang kariton. Kinilabutan siya nito, tumakbo siya at nagtago sa isang storage room, natatakot na si Saint Sakamoto ay nabaliw. Ngunit gumapang si Sakamoto sa storage room sa pamamagitan ng ventilation duct, na naging dahilan upang manginig si Maruyama sa takot. Nang makitang pagod na pagod si Maruyama, ginawan siya ni Sakamoto ng isang higaang mapagpahingahan. Nagsimulang makaramdam ng takot si Maruyama sa matinding serbisyo ni Sakamoto. Simula noon, siya na mismo ang bumili ng pagkain. Hindi na inutusan ang kanyang mga tagasunod, malamang na trauma na siya habang buhay. Bilang perpektong santo, palaging nakakakuha ng buong marka si Sakamoto sa mga pagsusulit. Samantala, si Kubuta ay palaging nasa ibaba ng mga ranggo. Kaya nakiusap si Kubuta kay Sakamoto na turuan siya sa kanyang bahay tuwing katapusan ng linggo. Gayunpaman, sa sandaling makita ng kanyang ina si Sakamoto, lubos siyang nabihag ng kanyang kagwapuhan. Palihim pa nga itong ni-record at umarteng nanliligaw sa kanya sa harap ng asawa. Nag-aalala si Kubuta na kung magpapatuloy ito, mawawasak ang kanyang pamilya. Kaya sa tuwing lalapit si Sakamoto para turuan siya, kailangang itago siya ni Kubuta sa kanyang ina. Ngunit isang beses, habang nag-aaral, biglang napagtanto ni Kubuta na naiwan niya ang kanyang notebook sa silid-aralan. Kaya't iniwan niyang mag-isa si Sakamoto sa bahay at tumakbo sa paaralan upang kunin ito. Habang nasa labas si Kubuta, natuklasan ng kanyang ina ang sapatos ni Sakamoto sa kabinet. Napagtantong nandoon si Sakamoto, nagsimula siyang maghanap kung saan-saan upang mahanap siya. Gayunpaman, sa kanyang stealth skills tulad ng isang ninja, madaling naiwasan ni Sakamoto ang paningin ng ina ni Kubuta. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono, at natuklasan niyang nagtatago si Sakamoto sa banyo, sinabuyan siya ng tubig ni Sakamoto at mabilis na tumakas. Nagustuhan pala ng ina ni Kubuta si Sakamoto dahil kahawig niya ang isang Korean actor. Biglang lumitaw si Sakamoto at naghagis ng disc sa kanyang DVD player, pagkatapos ay tumalon sa TV. Sinabi sa kanya ni Sakamoto na siya ay talagang mula sa virtual na mundo. Dahil dito, nadurog ang puso ng ina ni Kubuta, na parang itinapon lang siya. Sa totoo lang, nagtago si Sakamoto sa likod ng TV, at ang taong nakita niya sa screen ay footage lang mula sa DVD.
Pagkatapos nito, nagsimulang mag-aral sina Sakamoto at Kubota sa silid-aklatan sa halip na sa bahay ni Kubota. Si Mr. Kada ang namamahala sa disiplina ng paaralan at medyo naiinis siya dahil sa tuwing oras na para i-lock ang mga gate ng paaralan, makikita niyang huli si Sakamoto. Ngayon, bitbit pa nga ni Sakamoto ang isang poste ng kawayan. Nang makita ito, naisip ni Mr. Kada na gagamitin ni Sakamoto ang poste para tumalon sa ibabaw ng bakod, kaya hinabol niya ito upang pigilan siya. Ngunit hindi niya alam na ginagamit lamang ni Sakamoto ang poste bilang distraction, pagkatapos ay naglakad si Sakamoto sa harap ng gate gaya ng dati. Si Mr. Kada ay gumugol ng buong araw na ikinagalit dahil niloko siya ni Sakamoto. Kaya't nagpa siya siyang hulihin si Sakamoto na lumalabag sa isang tuntunin ng paaralan upang makaganti. Habang naghahanap, nakita niya si Sakamoto na nakatayo sa isang eskinita kasama ang ilang kaklase. Mukhang nagyuyosi sila, kaya dali-dali siyang pumasok para mahuli sila. Ngunit ito pala ay nagbubuga lamang sila ng mga bula ng sabon, hindi nagyuyosi gaya ng naisip niya. Sa panahon ng paglilinis, pinagalitan ni Mr. Kada si Sakamoto sa pagtayo ng kanyang walis patayo. Sa pag-aakalang hindi niya sineseryoso ang mga bagay-bagay, ngunit sa totoo lang, gumagamit si Sakamoto ng 2 walis para linisin ang kisame, na iniwang hindi makapagsalita si Mr. Kada. Sa klase ni Mr. Kada, nag-aral si Sakamoto ng may matinding kaseryosohan, hindi lumalabag sa anumang mga patakaran. Ngunit biglang, nakita ni Mr. Kada si Sakamoto na inilalabas ang kanyang tanghalian para kumain sa oras ng klase, kaya pinarusahan niya si Sakamoto sa pamamagitan ng pagpapatayo sa kanya sa labas ng pinto dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran. Matapos makapaghiganti kay Sakamoto, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at kasiyahan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na sinasadya ng ating santo ang parusa na lumabas at iligtas ang isang nasugatang ibon. Ang marangal na gawa ni Santo ay nagpaluha kay Mr. Kada. Sa klase ng sining, hiniling ng guro sa mga mag-aaral na gumuhit ng larawan ng isang kaklase, kaya't si Eina at ang iba ay nag-agawan upang iguhit ang larawan ni Sakamoto. Matapos ang pagguhit, halos mabigla si Eina dahil sa pagguhit ni Sakamoto ay nagmukha siyang unggoy. Ngunit nang baliktarin niya ito, tila ito ay isang diwata, na nagpabalik sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa. Nagsimula pang ang magpantasya si Eina na gusto rin siya ni Sakamoto. Di nagtagal, nagsagawa ng fire drill ang paaralan, ngunit sa roll call, walang mahanap si Akchan. Si Sakamoto ay galit na nagmamadaling bumalik sa paaralan, nagbuhos ng isang balde ng tubig sa kanyang ulo upang hanapin siya. Busy pala si Akchan sa banyo at hindi namalayan na may evacuation drill pala ang school. Dahan-daang gumapang si Sakamoto kung nasaan si Akchan. Pagkatapos, na parang may tunay na apoy, buong kabayanihan na inilabas ni Santo si Akchan, habang gumagawa ng parachute para sa kanyang sarili, lumilipad pababa sa bakuran ng paaralan sa harap ng nagtatakang mga mata ng lahat. Noong Kapaskuhan, nagtipon-tipon ang 3 manggugulo sa parke para maghukay ng bitag para mahuli ang iba. Labis silang nagulat nang makitang nahulog si Sakamoto sa bitag, ngunit nang sumugod sila, hindi nila ito mahanap kahit saan. Sa pakiramdam na ang pagkawala ni Sakamoto ay masyadong mahiwaga, hinanap nila siya kung saan-saan ngunit hindi siya mahanap. Gayunpaman, hindi nila sinasadyang natuklasan ang isang malalim na butas sa ilalim ng kanilang hinukay at naniwala na si Sakamoto ay tumawid sa kabilang panig ng Earth. Ngunit habang pababa sila, nakita ni Akchan si Sakamoto sa ibabaw ng butas. Naghukay pala ng butas si Santo sa pag-aakalang naghuhukay ng hot spring ang mga manggugulo. Sa paaralan, ang pangalawang taong mag-aaral na si Hayabusa ay lubos na iginagalang ng mga underclassmen para sa pagiging parehong malakas na mandirigma at matalino, na itinuturing na nangungunang tao sa paaralan. Habang naglalakad sa hallway kasama ang kanyang mga kaibigan, nakita ni Hayabusa si Sakamoto na tumanggap ng cheers at paghanga mula sa mga babaeng estudyante. Napagtanto na si Sakamoto ay dating errand boy ni Maruyama, at nang makitang namutla ang mukha ni Maruyama nang makita si Sakamoto, naalala ni Hayabusa ang pangyayari kung saan pinatakbo ni Sakamoto si Maruyama sa banyo para sumuka. Ito ay nagpaisip kay Hayabusa kung ano ang maaaring ginawa ni Sakamoto kay Maruyama habang nagtatrabaho para sa kanya. Pagkatapos magtanong tungkol sa klase ni Sakamoto, binalaan si Hayabusa ng kanyang mga kaklase at ni Maruyama na si Sakamoto ay lubhang mapanganib. Sa kabila ng mga babala, determinado si Hayabusa na abalahin si Sakamoto. Habang walang ginagawang pakikipag-chat sa klase, hinanap ni Hayabusa si Sakamoto. Nang hilingin ni Hayabusa kay Sakamoto na magpakita sa kanya ng kaunting paggalang, kumuha si Sakamoto ng isang bukol ng luwad, itinapat ang kanyang mukha dito,
at pagkatapos ay ibinigay ito kay Hayabusa. Dahil dito natulala si Hayabusa. Biglang, ilang batang babae sa klase ang tila may nagmamadaling agawin ang luwad na may mukha ni Sakamoto mula kay Hayabusa. Nang makita ang kaguluhan, nakita ni Hayabusa na nakatutuwa ito at itinapon ang luwad, na nagkapira-piraso. Tinadyakan pa niya ito dahilan para masindak ang mga babae. Samantala, si Sakamoto ay nanatiling ganap na walang pakialam. Inayos ni Hayabusa na makipagkita kay Sakamoto sa tabing ilog pagkatapos ng klase. Gayunpaman, tumanggi si Sakamoto dahil abala siya sa mga gawain sa araw na iyon. Habang nasa banyo si Sakamoto, ninakaw ng dalawa sa mga underclassmen ni Hayabusa ang kanyang sapatos at nag-iwan ng note na nagsasabing kailangan niyang pumunta sa tabing ilog para makuha ang mga ito. Nagpasya si Sakamoto na gumawa ng isang pares ng makeshift na sapatos mula sa medyas at walang kahirap-hirap na nag-skate sa hallway. Akala ng mga babae ay nagpapakita siya ng bagong disenyo ng sapatos. Patuloy na sinundan ng mga underclassmen ni Hayabusa si Sakamoto, ninakaw ang kanyang mga gamit at nag-iwan ng mga tala. Kahit na nawala ni Sakamoto ang kanyang mga gamit, palagi siyang nakakahanap ng paraan upang mahawakan ito. Sa kanyang mga gawain, natuklasan ni Sakamoto na naputol ang buhok ni Kubota, kasama ang isang tala sa kanyang ulo. Nang makita ang pagkabalisa ng kanyang kaibigan, nagpasya si Sakamoto na dumalo sa pulong upang kunin ang buhok ni Kubota. Nang si Hayabusa ay sisingilin ni Sakamoto, isang pulis ang lumitaw at pinagalitan silang dalawa dahil sa pakikipag-away. Ipinaliwanag ni Sakamoto sa opisyal na naglalaro lang sila ng pagtulak sa isa't isa, na sa tingin niya ay sumo wrestling. Sa paniniwalang ito ay isang sumo pushing game, nagpasya ang opisyal na i-referee ang laban. Noong una, nagplano si Hayabusa na magmadali at pagkatapos ay maghanap ng ibang lugar upang labanan si Sakamoto. Gayunpaman, ang sobrang seryosong ekspresyon ni Sakamoto ay nahuli sa kanya. Nagsimula ang labanan sa pagpapasya ni Hayabusa na umatake muna, ngunit ang pagkukunwari ni Sakamoto ay halos nagpabagsak kay Hayabusa. Dahil dito, mas naging seryoso si Hayabusa sa laban. Gumamit si Hayabusa ng martial arts stance para salakayin si Sakamoto. Sa pag-aakalang siya ay nanalo, ngunit ang santo ay hindi ganoon kadaling natalo. Nang malapit na siyang mahulog, inikot ni Sakamoto ang kanyang mga braso upang lumikha ng centrifugal na puwersa upang mapanatili ang balanse at pagkatapos ay inatake si Hayabusa. Lalong naging matindi ang laban. Ang dalawa ay patuloy na nagtutulak sa isa't isa kahit nagsimula ang isang bagyo, hindi humihinto. Ang labanan ay napakatindi na parang tubig at apoy. Walang nakakaalala kung ilang rounds ang nalabanan. Nang magsimulang mahuli si Hayabusa, sinubukan ng dalawa sa kanyang mga underclassmen na maingat na hilahin ang mga binti ni Sakamoto. Gayunpaman, pinigilan sila ni Hayabusa dahil ayaw niyang manalo sa pamamagitan ng dirty tricks, na nagpapakitang mayroon siyang sportsmanship. Napakatindi ng labanan kaya kalaunan ay itinulak ni Sakamoto si Hayabusa sa isang taxi. Napag-alaman na sa laban, nakataas ang isang kamay ni Sakamoto para tumawag ng taxi para kay Hayabusa. Nag-aalala na baka siponin siya sa pagtayo sa ulan. Pagkatapos ng laban, pumunta si Hayabusa at ang kanyang mga kaklase sa bahay ni Kubota para humingi ng paumanhin dahil sa pag-ahit ng kanyang buhok. Nagdala pa sila ng isang bangkos ng seaweed para kainin ni Kubota, umaasa na makakatulong ito sa kanyang buhok na humaba ng mas mabilis. Samantala, suot pa rin ni Kubota ang sombrero ng sanga ng puno na ibinigay ni Sakamoto sa kanya sa paaralan na parang isang wig. Nang maglaon, nagsaya silang lahat sa isang masayang salo-salo sa bahay ni Kubota. Sa paglabas ng paaralan, nagpasya ang tatlong lalaki na maglaro ng isang laro ng pagsipa ng mga pebbles upang makita kung sino ang makakakuha ng kanilang pebble hanggang sa pag-uwi upang manalo. Gayunpaman, ang mga lalaki ay natigilan nang makita si Sakamoto na naglalaro din ng pebble game na para bang mayroon siyang isang uri ng hack. Ang isa sa mga batang lalaki, na may kayumangging buhok, ay ayaw magpatalo, kaya sinubukan niyang makipagsabayan kay Sakamoto. Gayunpaman, nang makarating sila sa isang kalsada malapit sa isang kanal, ibinagsak ng lahat ng mga lalaki ang kanilang mga bato sa tubig. Aksidenteng nalaglag din ni Sakamoto ang kanyang pebble, ngunit tumalon siya sa kanal, sinipa ang pebble pabalik sa kalsada, at nagpatuloy sa pagtakbo. Kinabukasan, naglaro ang mga lalaki ng paglalakad sa linya sa kalsada. Nang makita si Sakamoto na walang kahirap-hirap na naglalakad sa linya, ang batang may kayumangging buhok ay nadismaya at nagpas siyang sundan si Sakamoto kasama ang kanyang mga kaibigan upang makita kung sino ang mas mabilis. Nang makita nila ang isang lalaki na naglalakad palapit sa kanila, pinaalalahanan siya ni Sakamoto na itali ang kanyang mga sintas ng sapatos,
at pagkatapos ay tumalon si Sakamoto at ang mga lalaki sa ulo ng lalaki. Nagpatuloy sila sa paglakad sa pila, hindi sila umaalis, lumibot sa bayan hanggang sa halos madilim na. Biglang huminto si Sakamoto nang makarating sila sa dulo ng linya. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang rolyo ng papel at inilatag sa kalsada, kaya't lahat sila ay nagpatuloy na masayang naglalakad sa papel na parang nasa taas. Nang makarating sila sa dulo ng papel, huminto sila sa isang buffet restaurant. Ang batang may kayumangging buhok ay labis na humanga kay Sakamoto at naglabas ng isang pirasong papel para hingin ang kanyang autograph. Si Megumi, ang pangulo ng klase sa klase ni Sakamoto, ay may lihim na libangan na lihim na kunan ng larawan si Sakamoto. Gayunpaman, bigla niyang napansin ang isang multo na sumusunod kay Sakamoto. Si Megumi ay nababalisa, hindi sigurado kung sasabihin kay Sakamoto o hindi, nag-aalala na kung gagawin niya, ang kanyang lihim na libangan ay malantad. Habang naglalakad si Sakamoto sa hallway, may biglang dumating na wheelchair mula sa likuran niya. Gayunpaman, tumalon si Sakamoto sa wheelchair at dumausdos sa silid-aralan, na ikinatuwa ng lahat. Habang kausap ni Megumi si Sakamoto sa labas ng banyo, bigla nilang narinig ang lagaslas ng tubig. Natuklasan nila ang nakakagambalang bundle ng mahabang buhok sa lababo. Kinuha ni Sakamoto ang bundle ng buhok, pinisil ito, at nagmamadaling umalis. Nais pala ni Sakamoto na gamitin ang buhok para tulungan ang kanyang malapit na kaibigang si Kubota na maibalik ang kanyang buhok. Labis na natakot si Megumi, iniisip na gumagamit sila ng buhok ng multo. Noong hapong iyon, nahuli niya si Sakamoto na naglalaro ng butt push, kasama ang ilang lalaki sa klase, at gaya ng dati, inilabas niya ang kanyang kamera para kumuha ng mga lihim na larawan. Gayunpaman, nakita niya ang multo na nagsisikap na makipag-usap kay Sakamoto, at mula sa galaw ng labi ng multo, napagtanto niyang sinusubukan nitong sabihin ang pag-ibig, Sakamoto. Sa katunayan, kahit ang mga multo ay hindi makalaban sa alindog ni Sakamoto. Pagkatapos ay sinabi ni Megumi kay Sakamoto ang tungkol sa multo at ang pagtatapat nito ng pag-ibig. Inilimbag ni Sakamoto ang kanyang mukha upang pasalamatan ang multo, na tumulong sa wakas na magpatuloy. Si Megumi noon ay buong tapang na kumuha ng mga pampublikong larawan kay Sakamoto nang hindi palihim. Ang tatlong manggugulo mula sa klase ni Sakamoto ay nagbabalak na pumuslit sa isang pinaghihigpitang seksyon ng isang video store. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang plano, nakita nila si Sakamoto at ilang iba pang mga batang babae mula sa kanilang klase, kaya nilapitan nila si Sakamoto upang hilingin sa kanya na pumasok sa restricted area at kumuha ng ilang ipinagbabawal na pelikula. Sa kanilang pagtataka, sumang-ayon si Sakamoto nang walang pag-aalinlangan. Sa tulong ng tatlong manggugulo bilang mga nagbabantay, dahan-daang lumapit si Sakamoto sa restricted area. Umikot siya sa buong seksyon upang lumikha ng simoy, at nang maalis ang kortina sa hangin, pumasok siya. Di nagtagal, lumabas si Sakamoto na may daladalang salansan ng mga ipinagbabawal na pelikula. Nang makarating siya sa checkout counter, nakasalubong niya ang grupo ng mga babae mula sa kanyang klase. Kinailangan niyang ilagay ang stock ng mga pelikula sa isang kalapit na istante at nagkunwaring nagsasalita ng walang kaparerakan upang makagambales sa kanila. Matapos matagumpay na linlangin ang grupo ng mga babae, dali-daling dinala ni Sakamoto ang stock ng mga DVD sa checkout counter. Ang huling hadlang na kailangan niyang lampasan ay ang may-ari ng tindahan, dahil ang mga taong higit sa 18 taong gulang lamang ang pinapayagang bumili ng mga pinaghihigpitang DVD. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Sakamoto at inilagay ang stock ng mga DVD sa counter nang walang anumang takot. Nagpakita siya ng pekeng ID card na nagsasabing siya ay 27 taong gulang, na ibinigay sa kanya ni Akchan. Sa kabila nito, mabilis na nakilala ng may-ari ng tindahan na si Sakamoto ay isang high school student pa. Sinabi ni Sakamoto na maaari niyang panuorin ang lahat ng mga DVD sa isang araw at nagpakita pa siya ng pekeng mamahaling relo sa kanyang pulso para linlangin ang may-ari ng tindahan. Sa paniniwalang si Sakamoto ay nasa hustong gulang na, at ubili siyang pinayagan ng may-ari na bilhin ng mga pinaghihigpitang DVD. Matapos bilhin ang mga DVD, inimbitahan ni Akchan ang lahat sa kanyang bahay upang panoorin ang mga ito, at naisip ng tatlong manggugulo na si Sakamoto ay dapat na isang profesional sa genre na ito. Gayunpaman, nang malaman nila na hindi pa napanood ni Sakamoto ang mga ganitong uri ng pelikula, nagpasya si Akchan na huwag panoorin ang mga ito. Ang paaralan ni Sakamoto ay nagdaraos ng sports festival para sa lahat ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang napakahusay na kasanayan ni Sakamoto ay naging mahirap para sa ibang mga mag-aaral na ipakita ang kanilang mga talento.
Kaya hinikayat ni Sera ang lahat na humanap ng mga paraan para sabotahe ang mga pagkakataong manalo ni Sakamoto. Sa paligsahan sa pagkagat ng tinapay, mahigpit nilang itinali ang tinapay ni Sakamoto gamit ang isang tali, na naging imposible para sa kanya na maibaba ito nang tumalon siya upang kagatin ito. Sa kabila nito, umikot si Sakamoto ng maraming beses upang makalas ang pagkakatali at matagumpay na makuha ang tinapay. Sa susunod na kaganapan, ang mga lalaki ay kailangang mag-stack sa ibabaw ng bawat isa upang bumuo ng isang tore. Marahas na nanginginig ang mga lalaki sa ibaba para mahulog si Sakamoto, ngunit nagawa niyang mapanatili ang kanyang balanse at gumawa pa siya ng isang nakatagilid na tore, na nagpabilib sa mga babae. Sa kabila ng katotohanang kailangang tanggapin ng mga sumusuportang karakter ang kanilang mga tungkulin at hindi maaaring makipagkompetensya kay Sakamoto, nanatiling determinado si Sera na isabotahe si Sakamoto sa relay race. Si Yagi, isang miyembro ng grupo ni Aina, ay nasa sabik na matanggap ang baton mula kay Sakamoto. Gayunpaman, nang si Sakamoto na ang tumakbo, bigla siyang nahulog dahil itinali ni Sera ang kanyang dalawang sapatos. Gayunpaman, hinawakan ni Sakamoto ang baton sa kanyang bibig at, habang magkadikit ang dalawang kamay, tumakbo na parang cheetah. Nang ipasa niya ang baton kay Yagi, dumulas ito sa kamay niya dahil nabasa ito ng laway ni Sakamoto, dahilan para matumba si Yagi. Iyak nang iyak si Yagi habang tumatakbo. Nang makita ito, napagtanto ni Sera ang kanyang pagkakamali at nagpa siya na tulungan ang kanyang klase na manalo. Gayunpaman, habang tumatakbo, ipinagmalaki ni Sera ang tungkol sa kanyang abs, na naging dahilan upang hindi makapagsalita ang lahat. Sa sports festival ngayong taon, si Hayabusa at ang kanyang mga kampon ay nagbebenta ng cotton candy. Gustong imbitahin ni Hayabusa si Sakamoto, ngunit natarante si Muro. Biglang lumapit kay Hayabusa ang isang matandang estudyanteng nasa 30 taong gulang na nagngangalang Focus, na umuulit ng isang taon. Hinampas niya ang ulo ni Hayabusa sa sahig, tinanong siya tungkol sa relasyon nila ni Sakamoto. Samantala, pinalamutian ng klase ni Sakamoto ang kanilang silid-aralan ng mga lobo. Walang ginawa ang dalawang tamad na estudyante kundi ang kutsain ang kanilang figure ng lobo. Biglang tinakpan ni Sakamoto ng kortina ang figure ng lobo, na nagmistulang snowman. Maya-maya pa ay naasar ang lahat ng lumipad ang kanilang mga lobo hanggang sa kisame. Gumamit si Sakamoto ng walis upang ayusin ang mga ito sa isang magandang spiral pattern. Gumawa si Megumi ng isang UFO mula sa mga lobo at isang ilaw sa loob. Tinuya ng dalawang tamad na estudyante ang isip bata ni Megumi. Gayunpaman, pinahid ni Sakamoto ang UFO sa kanyang ulo, at dahil sa alitan, tumayo ang lobo ng UFO, na tila isang tunay na UFO. Nang makitang walang ginagawa ang mga tamad na estudyante at nagkwekwentuhan lang, pinagalitan sila ng isang batang babae na may takip ang mukha. Inis na pumunta sa isang sulok ang dalawang tamad na estudyante. Hindi sinasadyang nasagasaan nila si Focus, na nagpakita sa kanila kung paano sabotahe si Sakamoto at guluhin ang buong klase. Kinaumagahan, pagdating ng lahat sa paaralan, dahil nakita niyang sabay-sabay na nabutas ang lahat ng lobo, gusto siya ni Focus at nag-alok ng reward sa sinumang makakahuli kay Sakamoto. Kinailangan ni Saint na tumakbo sa buong paaralan upang maiwasang mahuli ng ibang mga estudyante. Nang makitang hinahanap si Sakamoto, naghinala ang buong klase na si Saint ang nagpasa ng lahat ng lobo ng klase. At ang dalawang tamad na iyon ay biglang naging aktibo sa pagtulong sa muling pag-adorno ng silid-aralan. Tumatakbo pa rin si Saint para iwasang habulin ng ibang mga estudyanteng lalaki. At nang makarating siya sa stage sa loob ng paaralan, na-corner na nila si Sakamoto. Ngunit nagpakita si Hayabusa kasama ang kanyang mga tagasunod na may dalang mga gamit upang iligtas si Saint. Sinabi ni Hayabusa na kahit bugbugin siya ni Fakasa hanggang mamatay, susubukan pa rin niyang iligtas si Sakamoto. Inihayag ni Hayabusa na si Focus ay isang thug na natiwalag at bihirang pumasok sa paaralan. Ngunit sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa paaralan upang humanap ng paraan para mawala si Sakamoto dahil masyadong sikat si Saint. Samantala, sinusubukan pa rin ng lahat sa klase ni Sakamoto na muling palamutihan ang kanilang silid-aralan. At may ilang misteryosong babae ang nakatayo sa labas ng pinto at sinabing siya ang nagpasa ng ilang lobo. Dahil dito, tuwang-tuwa ang mga babae nang malaman na hindi si Sakamoto ang may kasalanan. Nang marinig ito, sinubukan ng dalawang tamad na sabihin sa lahat na nagsisinungaling ang babae. Ngunit hindi nila sinasadyang nabunyag na sila ang nakabutas ng mga lobo. At ang misteryosong babae pala ay disguise talaga ni Sakamoto. Maya-maya, nang ma-corner, nagbanta ang dalawang tamad na ipapasa ang lahat ng lobo sa klase. Gumawa si Sakamoto ng pekeng balloon gun para bantaan sila.
Ngunit ginamit ni Saint ang baril na iyon para pumutok ng ilang lobo, na ikinagulat ng lahat. Sa takot na maaaring totoo ang baril ni Sakamoto, sumuko ang dalawang lalaki. Pumutok na pala ang mga lobo dahil gumamit si Kubota ng salamin para ipakita ang init ng sikat ng araw. Matapos parusahan ang dalawang tamad, ang buong klase ay masayang nagpatuloy sa pagdedekorasyon sa kanilang silid-aralan. Inanyayahan din si Hayabusa at ang kanyang mga tagasunod na pumunta at gumawa ng cotton candy. Umupo si Megumi at dalawa pang babae at ibinahagi ang kwento ng unang pagkikita nila ni Sakamoto. Ang unang pagkakataon na nakilala ni Megumi si Saint ay sa araw ng paglipat ng grado. Naalala ni Megumi na napakalamig ng panahon noong mga oras na iyon, kaya hindi niya sinasadyang nalaglag ang kanyang pambura dahil namamanhid ang kanyang mga kamay. Mabilis na dinampot ni Saint ang pambura at pinahid ito sa kanyang papel sa napakagaspang na paraan. Nais pala ni Saint na painitan ang pambura para mapanatiling mainit ang mga kamay ni Megumi. Pinahahalagahan ni Megumi ang aksyon ni Sakamoto at pinanatili niya ang pambura hanggang ngayon. Binanggit ng isang batang babae na may maluwag na tirintas na nakilala niya si Sakamoto sa isang mabagyong araw. Habang naglalakad sa kalye, aksidenteng natangay ng hangin ang kanyang payong. Nang tumingin siya sa gilid, nakita niyang nakabukas din ang payong ni Sakamoto, ngunit ginamit niya ito para saluhin ang tubig ulan at nasiyahan ito sa napakarangal na paraan. Simula noon, ang babaeng ito ay nahulog kay Saint at nagsimulang mas gusto ang tag-ulan. Nakilala ng batang babae na may tinirintas na buhok si Sakamoto nang pumunta siya sa library para manghiram ng mga libro. Dahil napakaraming libro ang dala niya, hindi niya sinasadyang nabangga si Sakamoto, ngunit madali niyang nahuli ang lahat ng libro sa kanyang pagkamangha. Dumaan si Kubota at naalala ang unang pagkakataon na nakilala niya si Sakamoto. Sa oras na iyon, aksidenteng nalaglag ni Kubota ang isang benda mula sa kanyang tray. Ngunit kinuha ito ni Sakamoto at ibinalik sa kanyang daliri na parang engagement ring. Mapait na napagtanto ng mga batang babae na ang sandaling nakilala ni Kubota si Sakamoto ay ang pinakaromantikong. Kinabukasan, habang nakaupo sa klase, biglang tumingin si Kubota kay Sakamoto na infatuated. Kahit na tinawag ng guro ang kanyang pangalan ng isang dosenang beses, hindi siya tumugon. Ito ay lumabas na sa isang pulong ng magulang at guro, natuklasan ng ina ni Kubota na si Sakamoto ang tunay na pakikitungo. At ngayon, sa kasamaang palad, nagkasakit si Kubota at kinailangan niyang manatili sa bahay para sa araw na ito. Kaya't ang ina ni Kubota ay nagbalat kayo bilang siya at pumasok sa paaralan upang makita muli si Sakamoto. Sa klase sa pagluluto, ipinakita ng ina ni Kubota ang mga kasanayan sa tahanan na ikinamangha ng lahat. Kumuha si Sakamoto ng isang plato para tikman ang sopas na kakaluto lang ng ina ni Kubota at ibinalik ito sa kanya. Bagamat inagaw ni Aina ang plato, nalabis na ikinagalit ng ina ni Kubota. Ang grupo ng mga batang babae ay nag-away sa plato dahil ang lahat ay nais na hindi direktang halikan si Sakamoto. Sa oras ng klase sa gym, si Teacher Kakuta ay nawalan ng masabi nang makitang tumatakbo si Sakamoto sa paraang tulad ng ebolusyon. Ang ina ni Kubota ay galit na hinabol si Saint, umaasang mahawakan siya. Pero dahil sa sobrang bilis ng takbo niya, natumba siya. Nang dumating si Sakamoto, nagawa niyang bumangon mag-isa at galit na umalis. Napagtanto niya na sinusubukan ni Sakamoto na tulungan si Kubota, hindi siya. Mukhang nakilala rin ni Saint na ginagaya siya ng ina ni Kubota. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran na hindi nakatadhana sa mga gwapong lalaki at umuwi para alagaan ang kanyang pamilya. Sa panahon ng Pasko, maraming tao ang nag-organisa ng mga matchmaking party sa pagitan ng dalawang grupo ng mga lalaki at babae. Dalawang kabataang lalaki ang nagpaplanong makipag-date sa isang grupo ng tatlong babae ngunit maikli ang isang lalaki. Kaya pinuntahan nila si Sakamoto nang makita nila itong nakatayo sa gitna ng kalye. Di nagtagal, dinala ng dalawang binata si Sakamoto sa party kasama ang tatlong babae. Pareho silang mga natatanging estudyante na may planong magsimula ng isang kumpanya sa hinaharap. Ang tatlong babae ay labis na humanga nang malaman na sila ay ambisyoso. Gayunpaman, nang tanungin, sinabi ni Saint na gusto niyang maging isang astronaut at pumunta sa Mars. Nagdulot ito ng pagtataka at hindi makapagsalita sa tatlong babae at sa dalawang binata. Sa takot na makuha ni Saint ang lahat ng pagmamahal ng mga babae, iminungkahi ng dalawang lalaki ang lahat na pumunta sa karaoke. Nagsimulang kumanta ang binata na may kayumangging buhok para mapabilib ang mga babae. Ngunit habang kumakanta siya, biglang narinig ng lahat ang tunog ng saxophone mula sa kung saan. Gumagamit pala ng braso si Saint sa pagtugtog ng saxophone. Matapos makita ang kanyang kamanghamanghang kakayahan, ang tatlong babae ay labis na humanga.
Napagtanto din ng dalawang lalaki na si Saint ay isang karibal na kailangang maalis. Di nagtagal, nag-order ang dalawang binata ng mamahaling inumin para sa lahat, ngunit nakatanggap si Sakamoto ng isang malaking Coca-Cola. Ginawa nila ito sa pag-asang si Sakamoto ay dumighay ng malakas sa harap ng mga babae. Matapos inumin ang buong tasa ng Coca-Cola, sinabihan ng dalawang kabataang lalaki si Sakamoto na kumanta ng isang kanta para sa grupo. Nagtanghal siya ng isang kanta sa opera sa Aleman, na nagpasindak sa kanya sa mga babae. Samantala, ang dalawang lalaki ay naghihintay upang makita kung siya ay dumighay habang kumakanta. Ang pagkanta ni Saint ay naakit ang lahat ng iba pang mga babae sa karaoke bar na magtipon-tipon. Ginamit niya ang kanyang dumighay upang kapansin-pansing tapusin ang kanta, na iniwan ang dalawang lalaki na tulala. Ang mga batang babae mula sa labas ay galit na sumugod upang labanan si Sakamoto. Nang umalis si Saint, hinabol siya ng mga babae, naiwan ang dalawang lalaki na nakaupong mag-isa. Dahil maagang pumanaw ang ina ni Hayabusa, kinailangan ng kanyang ama na palakihin siya at ang kanyang dalawang kapatid na mag-isa. Makipag-blind date na sana ang kanyang ama sa isang babae para maghanap ng madrasta para sa mga bata, ngunit nang malaman ni Hayabusa na kailangan niyang dumalo, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Kinabukasan, hiniling ni Hayabusa kay Sakamoto na turuan siya kung paano kumain ng magalang. Dahil isang delinquents, natakot siyang mapahiya ang sarili sa harap ng bagong nobya ng kanyang ama. Sa araw ng blind date, inimbitahan ng ama ni Hayabusa ang babae sa isang French restaurant. Nagtago si Sakamoto sa likod ni Hayabusa para tulungan siyang kumain ng may tamang asal. Ngunit nang maglabas ng serve ng pinakulo ang kuhol, parang nasusuka si Hayabusa at hindi na kinayang kainin ang mga ito. Gayunpaman, pinilit niyang kainin ang lahat dahil ayaw niyang mapahiya ang kanyang ama, at pinuri siya ng babae sa pagiging sopestikado at marunong magpahalaga sa masarap na lutuin. Nang matapos ang pagkain, hiniling ng babae na makipag-usap ng pribado sa ama ni Hayabusa. Kaya't sina Hayabusa at Sakamoto ay nagsuot ng parehong Amerikana at naglakad-lakad upang pumatay ng oras. Ngunit bigla nilang nakita ang ama ni Hayabusa at ang babae na kinakaharap ng isang gang ng mga magnanakaw na nagtangkang pagnakawan sila. Ayaw ni Hayabusa na malaman ng kanyang magiging madrasta na siya ay isang delinquents, kaya lumipat siya ng lugar kasama si Sakamoto. Nagtago siya sa loob ng coat habang nakikipaglaban sa gang, pagkatapos ay binugbog ng husto ni Hayabusa ang gang. Niloko pala ng babae ang ama ni Hayabusa para pagnakawan siya. Ang mga tulisan, hindi pa rin natatalo, ay muling sumalakay. Ngunit iniunat ni Hayabusa ang kanyang mga braso mula sa Amerikana, na ginawang parang halimaw si Sakamoto, na tinakot ang babae. Ang grupo ng mga tulisan ay tumakas sa takot, at ang ama ni Hayabusa ay nahimatay sa gulat. Nang dumating ang taglamig, binanggit ni Sakamoto na hindi pa siya nakakita ng nyebe. Ipinagpalagay ni Kubota na si Saint ay dapat mula sa isang bansa kung saan maaraw sa buong taon. Iminungkahi ni Akchan na turuan niya si Sakamoto kung paano maglaro sa snow. Ang unang laro na itinuro niya kay Sakamoto ay ang mahulog sa snow upang mag-iwan ng imprint ng kanilang katawan. Ngunit nahulog si Sakamoto sa ibabaw mismo ng imprint na ginawa ni Akchan, at namangha ang lahat na ang hugis na nilikha nila ng magkasama ay kahawig ng isang bagay mula sa isang aklat-aralin sa biology. Sumunod, tinuruan ni Akchan si Sakamoto kung paano bumuo ng tamang snowman. Ngunit si Sakamoto ay lumikha ng isang malaking snowman na may hugis ng isang babaeng nakatayong matangkad. Malungkot na umalis si Akchan, iniisip na si Sakamoto ay palaging mas mahusay kaysa sa kanya. Biglang lumitaw si Focus at napagtanto na gusto ni Akchan na talunin si Sakamoto kahit isang beses. Matapos makatanggap ng payo mula kay Focus, hinamon ni Akchan si Saint sa isang snowball fight. Ang dalawa sa kanila ay nagtayo ng mga pader ng nyebe at nagtago sa likod nila, na naghahagis ng mga snowball sa isa't isa. Ngunit si Sakamoto ay naghagis ng mga snowball ng napakabilis, tulad ng isang machine gun, na ang buong katawan ni Akchan ay sumasakit. Biglang naglagay si Sakamoto ng isang bagay sa loob ng isang snowball at dahan-daang iginulong ito patungo kay Akchan. Si Akchan ay natakot, iniisip na si Saint ay nagtago ng bomba sa snowball. Nang si Akchan ay tatayo na at aatake, pinatumba siya ni Sakamoto gamit ang isang snowball. Napagtanto ni Akchan na ang iginulong ni Sakamoto sa kanya ay isang pampainit ng kamay, hindi isang bomba. May 12-dosenang hand warmer si Sakamoto na nakakabit sa kanyang katawan. Sa pag-uwi, labis na nadismaya si Akchan sa pagkatalo kay Sakamoto kaya umiyak siya. Lumitaw si Focus, na nagsasabi na si Akchan ay hindi magiging sobrang sakit kung wala si Sakamoto. Ang klase ni Sakamoto ay nagbubulungan sa pananabik habang papalapit ang pagdiriwang ng pagtatapos ng taon.
Lahat ay nakatingin sa mga larawan mula sa kanilang unang taon na magkasama. Samantala, problemado pa rin si Akchan sa sinabi ni Focus sa kanya noong nakaraang araw. Labis na nag-alala si Hayabusa dahil hindi pa rin nakapagtapos si Focus ngayong taon. Ipinaliwanag niya na si Focus ay talagang napakatalino ngunit piniling manatili at maging isang delinkwenteng pinuno. Kinuha ni Akchan ang kanyang sarili kasama ang dalawang kaibigan at lumabas upang mag-isip. Lumitaw si Focus, na nagsasabi na dahil napalapit si Akchan kay Sakamoto, naging mahina siya. Sinabi ni Focus na si Akchan at ang iba pang klase ay parang langaw na sumusunod kay Sakamoto. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbensihin si Akchan na alisin si Sakamoto upang mabawi ang kanyang posisyon. Hindi nagtagal, nagtipon ang lahat sa auditorium para sa seremonya ng pagtatapos ng taon. Kahit first-year student pa lang si Saint, napili siyang kumatawan sa mga estudyante at magbigay ng talumpati sa entablado. Natamaan ni Sakamoto ang isang bola sa kisame ng auditorium, na ikinagulat ng lahat. Nabangga ang bola sa isa pang bola na nasa kisame na. Habang nagsasalita si Sakamoto, biglang lumapit si Akchan na may dalang baseball bat. Nang subukan ni Teacher Kakuta na makialam, inindayog ni Akchan ang bat at sinunog ang kanyang buhok. Ang ibang mga estudyante ay labis na natakot sa behavior ni Akchan. Matapos mawala ang kanyang magandang buhok, si Teacher Kakuta ay nanigas na parang estatwa. Ang grupo ni Hayabusa ay sumugod sa takot nang marinig nila ang nangyayari. Si Akchan ay nabalisa, na inindayog ang bat upang salakayin si Saint. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya matamaan si Sakamoto. Habang umiiwas sa mga pag-atake, mahinahong ipinagpatuloy ni Saint ang pagbabasa ng kanyang talumpati sa pamamaalam sa mga mag-aaral sa ikatlong taon, na pinaniniwalaan ng lahat na isa lamang itong itinanghal na pagtatanghal. Nang umakyat si Sakamoto sa ikalawang antas ng entablado, sinundan siya ni Akchan. Gayunpaman, nang sinubukang hampasin ni Akchan, sumablay siya at nahulog, ngunit nahawakan siya ni Sakamoto sa kamay, na nagulat sa lahat. Gayunpaman, galit na hiniling ni Akchan na palayain siya ni Saint at paulit-ulit na hinampas ng bat ang kamay ni Sakamoto. Sa kabila ng paulit-ulit na paghampas ni Akchan kay Sakamoto, tumanggi pa rin siyang bitawan ang kanyang kamay. Ibinalot ni Sakamoto ang kanyang pantalon sa rehas para dahan-daang ibaba si Akchan sa lupa. Kunwaring hinawakan ni Sakamoto ang kamay ni Akchan na parang katatapos lang nilang mag-perform ng magkasama. Matapos mapagtanto ang kanyang pagkakamali, ipinagtapat ni Akchan sa lahat na si Focus ang nag-udyok sa kanya. Ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ay nagtapos at umalis sa paaralan, maliban kay Focus. Gayunpaman, biglang dumating si Hayabusa at ang kanyang barkada upang batiin siya. Hinampas ni Saint sa tuhod si Focus, dahilan para matumbo siya pabalik, habang itinulak siya ni Hayabusa at ng kanyang mga barkada palabas ng paaralan upang pilitin siyang makapagtapos. Sa huli, naging maayos naman ang kanilang graduation ceremony. Gayunpaman, ang buong klase ay nalungkot nang marinig ang balita na si Sakamoto ay kailangang pumunta sa US kasama ang kanyang pamilya. Habang si Sakamoto ay nakatayo sa pagbibigay ng kanyang paalam na talumpati sa klase, bigla siyang binato ni Sera ng cake. Kasunod ng pangunguna ni Sera, ang buong klase ay naghagis ng mga cake bilang bahagi ng isang farewell party para kay Sakamoto. Pero sa totoo lang, pinipilit nilang itago ang mga luha nila para hindi sila umiyak sa harap niya. Paglabas ni Sakamoto sa silid-aralan, dumating din si Hayabusa upang magpaalam sa kanya. Sa wakas, tumayo si Sakamoto sa bakuran ng paaralan upang magpaalam sa mga kaibigan na nasa tabi niya sa lahat ng oras na ito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.